unang hearing, yung pong COA report, COA findings and COA orders na nagpapasoli ng as much as 448 million. Yun naman pala meron na pala kayong sapat-sapat na findings nyo kuno taas nyo na. Masyado pa kayong paiklat, pa-interview dito, pa-interview doon. Ganun din kasusumahan yan. Boboto kayo na ma-impeach si BP Sara. So, daanin natin sa magandang usapan. Kung talaga meron na kayong nakikita na probable cause, at pinaghimay-himay nyo na at pinagbuo-buo nyo na yung mga kwentong kutsero nyo, itaas nyo na. In effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess? Isa siya sa maaaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to call him Okay. in the hearing. Kuha nyo? Ngayon, patawag mo na, Ping. Para magkaalaman. Kasi mismo si Saldi ko na rin ang nagbulalas ng lahat Pag ito, hindi pa rin umabot dyan sa Blue Ribbon Chairman, Blue Ribbon Committee nyo, wala na talaga. Pagbabasihan yung revelations ni Saldico na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Grabe. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na-aresto na si Saldico. Please explain that to us. Paano siya na-trigger with that arrest of Zaldi in the Czech Republic? Kung talagang na-aresto siya talaga, no? Sa akin kasi may pagdududa ko. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Simulan natin ang talakayan ngayong umaga. Actually ngayon ding araw ito magaganap. Itong huling, hindi natin alam kung huli ba o talagang meron pa silang mga pasakalye yung hearing mamaya diyan kay BP Sara. Pero expected yun na si BP Sara ay hindi dadalo. Mantakin nyo, kung dumalo si BP Sara nung una, pangalawa, pangatlo, for sure, ang mangyayari sa kanya, puro panggigipit, puro pampapahiya, puro kasinungalingan itong mini trial nila dyan sa Kamara. Meron akong video ipapakita sa inyo. Noong Tuadcom hearing, anak ng Bugi Karudi, itong babae na to, na si Gloria Mercado, siya ho ang resource person nitong mga Durobo na kung saan ito daw si Mercado ay inaabutan daw ng allowance na 50,000 per month o per, ewan ko kung ano yun, per week o ano. Ngayon ay mantakin nyo siya na ngayon na isang taong gobyerno na ulit. May mataas na posisyon pa. Ay pasok natin ito. Pero siyempre bago natin talakayin ang mga reaction video, isang like isang share, samahan mo din ang subscribe at i-bell all nyo. At nandyan po yung join button. Kung gusto nyong mapabilis at maaga kayo makakita ng ating video, andyan po yung join button, pindutin nyo lang po yan. At siyempre, sa shoutout segment natin, maya-maya, tapusin yung video, baka isa ka na sa nabanggit natin. Ito na. Isa ngayon sa mga taong gobyerno, tumistigo laban kay BP Sara, binigyan ng peso sa gobyerno. Hindi tayo magtataka, baka si Madriaga, kung di mapakawalan, ay magkaroon pa ng peso sa gobyerno. Asa na ba si Madriaga? Bakit parang wala tayong balita na tila baga paiimbitahan ulit harap sa kamera? Wala palyado yung yung statement. Diba? Kita nyo. Pinakawalan ito si Dilimaw. Ngayon siguro ito yung ang pinambabala nila. Laban kay BP Sara. Napansin nyo? Ito pansin nyo. Nanumpa pang kulay pink. Yan yung mga tumitistigo laban kay BP Sara. Ngayon, tao na nila. Mga unggoy, hindi nyo na maluloko taong bayan. Yung administrasyon, mga katanga ng administrasyon yung tanga. Ganyan ang ginagawa. Lahat ng mga sablay
Yan. Kinukuha nyo, kaya nagkakasablay-sablay kayo. Di ba? Tingnan nyo. Itinalaga si Gloria Mercado bilang bagong commissioner ng Cluster 4, National Commission of Senior Citizen. Anay ko. Matatang kabilang si Mercado sa mga naging testigo laban kay Bibi Sara Duterte kaugnay ng mga aligasyon sa paggamit ng pondo ng Department of Education. Ayan. Lumabas din ang katotohanan. Malamang, nasa malamang, pinangakuan ito. Baka siguro pag hindi na, siguro, tutuparin nyo ba yung pangako nyo? Pag hindi, sasabihin ko lahat. Baka ganun nangyari, sabi ni Aling Ledesma. Nakapal lang mukha nitong mga to, ano? Lalo na yung isa, si Kokey, si Papay, si Mr. Bean. Umamin na daw si Man Scarpio dito sa mga ano yun, yung laman ng amlak. Unggoy. Masyado kang nagse-self imagination na. Paano aamin mga TRO nga inihahain sa gobyerno. Inahain dyan sa Supreme Court. Humihingi ng TRO para mapatigil yung mga pambabalahura nyo. At maya-maya sa dulo ng ating video, panoorin nyo kung paano hinamon ni Senador Marcoleta itong si Pinky. Kaugnay ito at patungkol ito doon kung sino ba ang mastermind. Dapat imbitahan na kasi. Dapat imbitahan na sa Blue Ribbon. Dahil lumabas na ang mama. Kilala nyo si Balolong, di ba? Lumabas na siya. Meron siyang gustong tumbukin. Parang tahimik pa rin si Pinky. Bakit ba, Pinky, naduduwag ka masyado pagdating kay Balulong? Anong kaugnayan mo sa kanila? Nagtatanong lang kami. Kasi masaklap dito, bulgar na, bistado na, todo pa rin kayo pagtatago. Ito naman si Mr. Bean. Ano naman yung pag-amin Sa pagka-file ni Attorney Carpio kahapon at pagrereklamo on disclosure ng kanila daw po mga AMLAC records, implicitly, ito po ay pag-amin na tama, totoo, yung pong mga numerong pinag-uusapan nila. At the very least, sa complaint po nila mismo, wala pong pagtanggi na pinagloloko ito mo po kami. ay hindi totoong mga numero. Credit to the owner dito sa video na ito. Shoutout sa iyo. So, ito ginamit natin ang kanyang clip. Kasi ito totong makapal na mukha na ito na dating tao ni Tatay Digong na sinibak dahil nga hindi maganda ang performance. Hindi maganda ang performance, palipad dito, palipad doon. Yun, sinibak. Dahil nakikitaan, Tatay Digong, nadorobo din ata. Kaya yun, sibak ang mama. Ngayon, ito, nakikitaan natin to na isang paghihiganti, di umano, laban sa mga Duterte. Kasi hindi niya nagampanan yung kanyang tungkulin dati. Na nakita niyo naman, alalay siya ng alalay ng hari. Tagapagbulalas. Paano? Sabi ni Aling Ledesma, may maleta yan yun lang. Napatunayan mo ba yan, Kuya Goods? Sabi ni Aling Ledesma. Diba? Ngayon, ito. Meron naman siyang kasinungalingan ditong ilalahad. Anak ka ng bugi ka, wala kang tigil-tigil. Dapat sa'yo, pinipitik ang tenga Ang kulit mo. Clearly established yung pong betrayal of public trust, yung probable cost. Tingin ko sapat-sapat na, sobra-sobra pa. Yung pong naipakita nung pong nagdaang hearing. Even on confidential funds misuse dun sa unang hearing, yung pong COA report, COA findings and COA orders na nagpapasoli ng as much as 448 million. Yun naman pala meron na pala kayong sapat-sapat na findings nyo kuno taas nyo na. Masyado pa kayong paiklat, pa-interview dito, pa-interview doon. Ganun din kasusumahan yan. Boboto kayo na ma-impeach si BP Sara. So, daanin natin sa magandang usapan. Kung talaga meron na kayo nakikita na probable cause, at pinaghimay-himay nyo na at pinagbuo-buo nyo na yung mga kwentong kutsero nyo, itaas nyo na. Dahil ang taong bayan na ay naghihintay na doon sa kahantungan na ipabasura at ibasura yung impeachment trial na yan.
Bakit? Puro kasablay-sablay. Magsimula tayo sa umpisa. Nagpatawag sila kay Madriaga. Statement na ni Madriaga, sablay. Pangalawa, pinatawag nila yung tanga nilang resource person na si Tilirling. Diba? Sorry sa mga masyado nang madaldal yung ano ko. Bad words na ata yung mga sinasabi. Hindi kasi naman. Diba? Ayoko sana magsalita pero nakakagigil itong mga damuhong ito eh. Etong mga anga na ito, pinatawag yung resource person na si Trililing. Ano nangyari? Sablay din. Dahil yung date, doon sa SM, sumablay. Ang sinasabi sa statement, November 2011, nag-transfer daw si Sami Uy ng ganong halagang pera kay BP Sara. Nung busisi ng mga netizen, dahil hindi nga tanga ang mga netizen, kayo lang ang mga tanga dahil yung script nyo ay pinulot nyo kung saan-saan, nabutasan kayo. Kaya yung impeachment nyo na yan, ibabasura yan. Puro kabusog. Alam mo kasi pag magawa kayo ng hindi maganda sa taong bayan, babalik at babalik sa inyo. Nakakaawa kayo dahil pagdating ng araw, pag na-back to you kayo, hindi nyo alam kung saan kayo tatakbo. Baka magaya kayo kay Saldico. Nahuli, huli, hinuli. Pero na-stop. Na-stop. Ito ba katangahan ng nung palasyo. Payaso sa palasyo. Diba? Nagsisiamin na sila na mistake nila. Aray mo. Ano mangyayari sa inyo yan? Katawa-tawa kayo. Katawa-tawa kayo, lalo na ito si Antaklarang. Diba? Paano niya sinabi? Paano niya pinagtanggol pa? Ang bobo talaga, sabi na Aling Marie. Yung yung terminology in general. Kahit balibaluktutin mo dyan, i-google mo, i-translate mo, yung pa rin kalalabasan nun eh. Para lang hindi mo masabi na nakakahiya kayo, dinipensahan mo pa yung sinabi ng panggulo mo, gumamit pa kayo ng akala nyo. Hindi nyo na kayang ibalik yun. Wala nang ganun. Pahiya na kayo. Ikaw, tuloy. Mabigat na po itong patunay ng confidential funds misuse rising to a level of betrayal of public trust. Nung nagdaan pong pagdinig, nakita ho natin yung pong pagsambulat sa bayan ng 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows, 1.5 billion in outflows, 2.88 billion in net inflows, no? Kita mo sa katangahan nito. 'Di ba? Sila rin lang umamin sa sariling bunganga. 'Di ba? Yung mini trial nila, yung hearing nila. 'Di ba? Na napatunayan. Paano nila napapatunayan? Kukuha lang kayo ng ebidensya. Hindi naman kayo magiging hukom diyan. Huwag niyo ipamukha sa taong bayan na tapos na at na meron na kayong desisyon na sasabihin niyo na napatunayan niyo na nagnakaw ng ganun. Abogado ka ba? Abogado ka ba? Nagtatanong lang si Aling Marie. Kumukuha lang kayo. Nagbabalangkas. Kukuha kayo ng probable cause. Tapos ngayon sasabihin mo dyan na patunayan mo na. Paano masabi? Paano mo nga nasabi? Wala ito. Mahina ito. Pag ito hinamon ng debate ni Atty. Respicio para sa abogado, ito kasi nagpapanggap siguro na marunong. Iba kasi ang marunong sa hindi marunong. Iba yung mapanggap sa nagpapanggap. Diba? Kaya ito, sumatotal dito, walang kahatungahan itong impeachment nyo. Inubos nyo lang ang pono ng bayan. Mga bullshit kayo. Tigil kami sa iyo. Wala kang kagana-gana. Diba? Dito tayo. Sa banat. Kung sino ba ang utak ng lahat. Ngayon, hinahamon. Ngayon, ito si Pinky. Imbestigahan nyo. Ngayon, it's about time. At dito malalaman natin kung sino ba ang mastermind.
Ito ang mga punto de vista o interview ito ni Senador Marcoleta dito kay Boy Abunda at dito malalaman nyo kung ano talaga. Kaya tapusin nyo yung video pero mamaya-maya siguro yan. Pag-usapan muna natin itong napahiya na napahiya si Anta Clara eh. Saldico naghain ng aplikasyon para sa asylum sa France. Dapat lang. Oo, kasi parang ang mangyayari sa kanya parang kay Attorney Harry Roque. Ganon ang gagawin sa kanya pag halimbawa napauwi siya at uuwi siya. Hindi siya tatantanan ng mga durobo na gusto siyang kunin dun. Kaya napahiya. Hindi nila kaya sa Czech Republic eh. Doon may due process. Pero dito sa Pilipinas, walang due process. Bagay, matatapos din naman ang taon. Bukas, 30 na. Mayo na. June, kalahati na ng taon, 2026. Onting gulong na lang, 2027 na. Doon na tayo aarangkada para ipanalo si BP Sara. Pero eto, pag-usapan natin kung ano yung mga bagay-bagay. Ano bang terminology na napahinto, napa-stop? Ano ba, Kuya Jen, Kuya Nelson? May bagong balita ngayon, ha? Yan. Ba't kayo ba nabanggit ng France? Oo. Ganon. Nahuli po si Saldico sa France. Yan na naman tayo. Anong kahulugan nung nahuli? Na-stop? Stop siya sa France. Umi-stop siya sa France. Ano to, yung nahuli na stop, hindi Stop? yung arrested, aresto. Hindi. Liwanagin natin, ha? Oo. Yun Stop. eh. Ito talakayan lang to sa isang balita. Pero mapapansin nyo, naging trending yung katangahan ni Palacio, Payaso ng Palacio. Naging trending eh. 'Di ba? Oo. Paano na-stop? Umi-stop si, di ba, galing siya ng Oo. Czech Republic. Oo. Pagkatapos niya mahuli sa Czech Republic, Oo. nahuli naman siya sa France. Na-stop siya. Na-stop siya. Tapos pagkatapos niyang ma-stop sa France, Oo. umabati sila dyan. Oo. Duman sila ng traffic light. Nahuli na naman siya doon. Bawat kanto, lagi siyang nahuhuli. Kasi may stoplight. Ang laki. Hindi ko alam paano ipaliniwanag itong... Hindi, totoo. Sinabi ni Yusek Claire Castro kanina. Kita mo. Ganon. Na ngayon daw po, si Saldico ay nasa France. Nahuli. Nahuli. Na-stop. Hindi arrested, ha? Hindi arrested. Yung nahuli, pag Huminto siya doon. Stop. Huli. Alam mo kung paano siya huminto doon? Oo. Nag-file daw ng asylum eh. Ayun. Ikaw ba pagka tama. magpapail ng asylum, Na-stop nga yun. kailangan ba naglalakad ka? Hindi pwede. O nakasakay ka ng kotse? Hindi pwede. Anong dapat? I-stop ka. O di huli ka. Di ba? Hindi arrested. Hindi. Nag-file ng asylum eh. So, huli as in stop. Stop. Kasi yung stop pag tigil yun eh. Kaya yung mga, wag kayong magtataka, pagdating ho ng araw, yung mga stoplight, yung nalagyan, huli ang nakalagay na doon. Tama. Hindi na stop. Oo. Stop and go. Stop Huli na. Huli. Huli. Oo. Tapos yung arrested. Hindi naman gano'n. Hindi, huli lang. Para mag-ingat kayo na, halimbawa, ikaw ay coding. O huli ka dyan Huli ka. pag sinubukan mo pa rin. Nagkaroon tuloy ng mainitang pagkatalo. World War. Oo. Dahil sa usapin ng nahuli, na-aresto, Wala namang problema doon. natigil. Tama naman talaga yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ganun ba? Oo, nakapagkahuli, stop ka talaga. Naalala ko yung Diba? teacher ko ng grade 2, si Mrs. Manzanilla. Oh, ano sabi? Teacher namin sa Pilipino yun eh. Ano sabi? Sabi niya, Jen, ikaw, palo ako lagi dun eh. Kaya hindi ko malimutan Bakit lagi yun. kayo nahuhuli? Oo, lagi ako na-arrest. Hindi, ang tag doon, na-stop eh. Na-stop. Oo. Oh, alam mo, nagmaingay ka, kwentuhan. Oo. Oops! Oh, Sabi niya, stop Super ka. Jaga, stop! Pak! Yo! Palo agad. Palo agad yun. Palo ba talaga? Oo. Naibalik. Kasi nung panahon na yun, pwede pang mamalo eh. Oo nga, no? Saka wala nagbatan pag napalo ka noon, hindi magreklamo ka sa akin. Hindi. Oh, sabi mo, Nay, pinalo po ako ng teacher. Halika, palo ka. Papaluin ka lalo ng nanay mo. Sinabi ko na sa'yo, buti nga sa ulo mo. Oo. Yeah, buti nga sa'yo. Yun nga. Ito isang
Para ma-refresh lang ang utak natin. Ano ba talaga ang terminology sa nahuli at na-stop? Kasi matindi. Pinagtanggol pa niya ang kanyang pangulo. Para lang malusutan nila itong issue. Napalpak at puro kasinungalingan. Nag-ala newscaster. Gusto niyong parang gusto na atang higitan ng mga tagapagbalita. Ano? Unang-una sa balita, hindi natutulog. Oo. Di ba? Isipin niyo, mantakin niyo, ikaw ang panggulo ng bansa. Mas uunahin mo pa mag-announce, mag-report. Wala kang konkretong source kung sino ang nagbalita sa iyo. Sasabihin mo lang. Siguro naalimpungatan ng mama o hindi pa talaga natutulog. Biglang nag-announce na nahuli o na-stop si Saldico. Sabi ni Ate Claring, nahuli, hindi raw inaresto, nahuli o na-stop. Eto na iaabangan natin. Itong magandang usapin ito. Kaya pag napanood nyo to, sigurado maliliwanagan kayo kung sino talaga ang mastermind. Bakit ayaw nilang ilabas at imbestigahan sa Blue Ribbon itong mga bagay-bagay na ito? Ang usapin dito, mali-malita. Ang usapin dito, mastermind. Ang usapin dito, sino nag-insert? Sino nag-utos? Kaya yung sinasabi ni Saldico, halos katotohanan yun. Buo ang detalye, buo at konkreto ang ebidensya. Lumabas ang 18 Marines, lumabas si Gutesa, lumabas sa bibig ni mismo ni Saldico kung sino ang kanyang dinidetalye. Itinumbok niya ang Pangulo, nagpa-insert na 100 billion. Itinumbok niya itong si Martin. Ano pang sasabihin nyo? Ngayon, it's about time na sana, ikaw, Pinky, hinamon ka na ngayon ni attorney na naman, ni Senador Marcoleta, imbestigahan nyo na. Pasok. Merong galing sa executive department sa magitan ng DBM, yung DPWH, executive yun. Sa panig naman ng House at saka ng Senate, nandun yung paglatag ng budget. Pero nagsimula yung budget sa NEP. Ang NEP nanggaling sa executive. Kapag sinala mo ito, malinaw na merong conspiracy. Hindi naman po pwede na nailatag ng isang tao lang kahit na ikaw ang chairman naman ng Appropriations Committee. Meron ka rin namang boss eh. Hindi totoo yung sinasabi nila na, ako nga yung pinakamataas dito. But I do not control the 80 committees of the House of Representatives. I can only supervise, but I do not control. Hindi ako naniniwala doon, boy. Kasi nagtagal ako sa House eh. I spent 18 years in the House of Representatives. Alam ko ang palakad nito. Hindi ka ma-appoint na chairman ng kahit anong committee, much less or much more, the Appropriations Committee, kung walang basbas ang leadership. Kung walang basbas, specifically, ang presidente ba o ang Speaker of the House? Manggaling muna si Speaker of the So House. in this case, hindi pwede maging chairman si Zaldico ng APRO kung walang basbas, si Congressman Martin Romualdez. Yes, boy. Okay. Talagang manggagaling sa kanya. Even the vice chairman. Are you in effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess? Isa siya sa maaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to call him Okay. in the hearing. Kuha nyo? Ngayon, patawag mo na, Ping. Para magkaalaman. Kasi mismo si Saldico na rin ang nagbulalas ng lahat eh. Pag ito, hindi pa rin umabot dyan sa Blue Ribbon Chairman, Blue Ribbon Committee nyo, wala na talaga. Meron na talaga mga bagay-bagay na nakakasiguro na ang taong bayan na parang tila baga, palyado ang committee na yan. Nung ikaw ang humawak. Pero nung kay Senador Marcoleta yan, matutumbok na eh. Saglit lang, tumbok na eh. Ano nangyari? Kinuha nyo, inagaw nyo. Tapos ito. Siguro naman, sa hamon na ito, makita namin kung ano yung kagalingan mo rin, Mr. Ping. Ito, tuloy. Right. And obviously, doon sa kanyang statement, now we're talking about the statement of former Speaker Romualdez, na para bagang for the first time, nakita ng marami sa bayan na may cracks ang relasyon niya with his own cousin,
the president of this country, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Tama ho ba ang reading namin? Okay? Tama naman yun kung pagbabasihan yung revelations ni Saldico na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Grabe. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na-aresto na si Saldico. Please explain that to us. Paano siya na-trigger with that arrest of Zaldi in the Czech Republic? Eh kung talagang na-aresto siya talaga, no? Sa akin kasi may pagdududa ko. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. At ang dami niya, he spilled the beans already. Ayaw nga siyang tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee for the simple reason that he respects the interparliamentary courtesy. Sabi ko nga doon sa isang sagutan namin, nilibas na ang bansa natin. You're still respecting interparliamentary courtesy? Ito yung kaiiwas at kaiiwas ni si Niping Lacson na gustong ipatawag ni Senador Marcoleta, itong si Saldico. Yung laging sinasabi, in parliamentary, booking ka na, Ping. Booking ka na dito. Hindi ka na makakakalas dito. Oo, kung hindi mo pa rin patatawag itong si Martin, sopla ka lagi dito kay Senador Marcoleta. Sopla ka talaga. Sopla ka. Saan ka naman nakakita ka kung gano'n? Kasi ayaw nila talagang magsalita si Saldi. Sabi ko, pwede mo nang gawin yon. Kasi kung hindi ka in-advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo, Saldico can secure his own sworn statement in any country in Europe. Tama. Apostille niya lang yun eh. And the Apostille Convention is already recognized by the Philippine Supreme Court. At inadapt na nga ito sa isang requirements natin. Sabi ko, pagka na-apostille yung kanyang sworn statement, pwede mo siyang paharapin sa committee kahit na by Zoom. Bakit hindi mo gawin? Isang potential na witness siya. At dito, nagsabi siyang napakarami, dinadala yung mga mali-malitang pera sa bahay mo, sa ganito. Kailangan nating ipagharapin talaga. Bakit tayo nilang gawin ito? Ito yung punto rito. Ngayon, kapag kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. So, kaya siya gumawa ng statement sa aking palagay. Sige, nasa sa inyo. O dilaglagan na tayong lahat. Parang gano'n ang ibig niya sabihin. I cannot be the fall guy. Ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. Okay. Napakinggan namin yung statement, pero sususugan ko lamang yung statement ni Congressman Zaldico, accusing the President of the Republic as head, actually, nung nauna niya mga statements na lalo na yung 100 billion, inutusan niya si Budget DBM Secretary. Pagdating, siya ang tumawag pala sa kanya, kung tama ang aking pagkaalala. At sinabi niya, hindi kaya ito, i-insert ang 100 billion, kailangan hatiin, ang 50 billion dito, ang 50 billion. Tama ho ba ang aking pagkaalala? Yan ang sinasabi ni Saldico. Yan ang Tama sinasabi ka, ni tama Zaldico. ka. Oo, di ba? Dumikit yan sa ating isipan dahil doon siya nagpapaliwanag na ako'y nasa baba lamang. Hindi ako nasa taas. May nagdidikta pa sa akin. Tama naman yun. Dahil kahit na ikaw ang chairman ng Appropriations Committee, hindi ka makakagalaw sa sarili mo. Hindi ganun ang system sa House of Representatives. In effect, that was what Martin Romualdez also was trying to say, na medyo may collegial decision or hindi lang sila isa. Well, you use the word conspiracy theory, alleged, no? Oo. Kasi nga, hindi po pwedeng walang say si Martin Romualdez. Hindi pwedeng mangyari na si Saldi lang ang magdidesisyon sa sarili niya. Kailangan palagi niyang kinukonsulta ang speaker. At hindi ako maniniwala at walang maniniwala na wala siyang approval sa lahat ng gagawin ng Appropriations Committee. Doon sa statement ni former Speaker Martin Romualdez, yun ang unang lumabas. Ang unang lumabas, parang may problema na kayo ng Malacanang, parang may problema na kayo ng pinsan mo. Dahil nga doon sa kanyang reference to the executive's participation in the budget process. Pangalawa, nagpangalan na from Chis Escudero to Zaldico, Toby Chanco, pinangalanan niya. At para bagang ang sinasabi niya, I'm not gonna keep quiet anymore. Ano ang reaction niyo doon? Kasi nga, ang tingin ko, kung talagang lalabas na si Saldico will completely spill the beans. Hindi ko alam paano nila i-manage yun. Kasi sinasabi niya, 100 billion, allegedly,
ang napupunta sa ang nire-request ng Office of the President every year. O magsimula na lang tayo ng 2023 hanggang 2025. Sabi niya maging 2026 meron pa rin eh. So, paano sasagutin 'yun halimbawa? Ngayon, si Saldico ba magta-turn around 360 degrees? I don't think so. Kasi i-reveal niya na to earlier. Tama. Pero, Sen, what is your take that the announcement that Zaldi had been arrested, kung na-arrest man, no, was the president? Yung sinabi niya na... As si president ang nagsabi na nahuli. Kasi ganito, boy, ako, padadaanin ko sa nalalaman ko. Under the Geneva Convention kasi, boy, any Filipino arrested in a foreign country, matitrigger yung tinatawag na consular notification process. That process will reveal as much detail as possible, like the complete identity of the arrested person, circumstances of his arrest or detention, yung kanyang documentation, the agency or the office, the court, or the prison, the police station, even detention facility where he is being held, and the future steps na gagawin ng state na may hawak sa kanya. This process was reiterated in many cases of the International Court of Justice. So kung hindi nanggaling yung information from a notification process, parang hindi totoo. Kasi kung talaga nanggaling sa isang consular notification process, the government must have published a summary of that. Okay. Hindi mo na kailangang pumunta sa Czech Republic na sinasabi nila na kailangan puntahan doon. Why would you do that? Why would you waste the people's money in doing that? You can check with the Czech Republic Embassy here in Manila. Malalaman natin kaagad eh. Pero boy, ba't sila nagpipilit pumunta sa Czech Republic at this point in time? Spring ngayon eh. Masyado bang maaga yung statement na ginawa ni former Speaker Romualdez? Tingin ko, na-trigger nga doon eh. Kasi kung nahuli nga, ipin-repair niya na yung senaryo kung anong mayayari. Pero ang nakakapagtaka, even before this incident, ang mga statements lahat ng mga taong inakusahan ng involvement dito sa napakalaking ninakaw sa bayan, lahat sila inosente. Yun naman talaga ang natural reaction, boy. Pero paano mo papaniniwalaan naman ang buong Pilipinas? Kasi nga yung sistema eh. Manggagaling sa budget, manggagaling sa Office of the President, ilalatag mo yung insertion, pagkatapos may unawaan na sila sa mga allocables. May BICA, may small committee. May small Yan. Doon na nagka... Alam niyo kasi itong usapin na pag-usapan dito, lahat halos puro totoo. Hindi naman tatakas siya si Saldico kung hindi yan nasabihan na ilalaglag siya. Kaya nga nagmadali yan eh. Tumalilis eh. Kahit walang sakit siguro, sabi eh, sige na, papagamot ako. Alam mo yung isa, tatakbo sana. Eh kung hindi raw nagkaayos, sabi ni Atty. Harry Roque, sigurado, may sakit-sakitan lang yan. So, hindi, maging matalino talaga dapat. Kasi, umusok, nagkaroon ng apoy. Binulgar, nagkabulgaran. Tumutugma yung mga statement ng mga lumalabas na witnesses. Hindi lang tumutugma yung mga peking witness ni Trilling at nito yung mga Injustice Committee in Kangaroo Court. Patungkol dito kay Bibi Sara. Doon lang sila sumasablay. Pero yung nilalabas ni Saldico, isang alas na ito na talagang may pandodorobo dito sa gobyerno ng Pangulo ng Pilipinas. So dito na tayo tatapusin ang ating vlog for today. Ngayong umaga lang kasi tayo ay magsha-shoutout na. Ito sa shoutout segment natin. Unang-una kay Jean Jerry Olorismo. Yan, lagi siyang nanonood. Vancouver, Canada. Shoutout po. Josie Brondo. Shoutout po sa inyo. Dol Bacalso. Yan, shoutout po sa inyo.
Roderito Abilosa, shoutout po sa inyo. Lark20, shoutout po sa inyo. Remski, shoutout po sa inyo. Marjorie Macray, shoutout po sa inyo. Rendon Juan, yan, lagi sa atin nakaantabay, tinatapos ang ating video. Idol, shoutout po sa inyo dyan sa Hillsborough, New Zealand. Oo. Labis, shoutout po sa inyo. Peba Guillo, shoutout po sa inyo. Erlinda Di Quiros, shoutout po. At Jeff, shoutout po sa inyo. Dalen, shoutout po sa inyo. Tarcelo Mondido, shoutout po. Sure Ponce, shoutout po. Amilita, shoutout po sa inyo. Mirna Camer, ayan, shoutout po sa inyo. Asyole, shoutout po sa inyo. Lablito Lels, yan, shoutout po sa inyo. Janet Tassiker, shoutout po sa inyo. Spread, 250, shoutout po sa inyo. Start Craft Trip, yan. Hindi ko mabasa sorry shoutout po. Alice Quillaw, si Ma'am Alice, lagi ito nanonood. Tarcelo Mondido, shoutout po sa inyo. Jeff, 3195, shoutout po. Sino pa? Peba Gyo, yan, shoutout po sa inyo. Yun lang. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan ang ating paglalambing. I-like, share ang video Hanggang sa muli. Bye-bye!